Ang Magnolia Chicken Templados ngayon ay 1-4 na ang record. At ang ibig nitong sabihin ba ay gagawa na sila ng trade. Kasi sa ngayon mukhang wala daw silang balak palitan itong kanilang import na si Ricardo Ratcliffe. In fairness naman maganda ang nilalaro ni Ratcliffe so hindi natin pwedeng isisi sa kanya itong mga talo ng Magnolia. Sa ngayon daw mukhang wala rin balak palitan na coach itong si Vic Tolero. So, mukhang kinakailangan daw gawin ng Magnolia ay kukuha ng mga players sa pamamagitan ng trade at ang hinahanap nila ay isa pa raw scorer. Ngayon, ang mangyayari daw ayon sa isang senaryo, si Terence Romeo mapupunta dito sa Magnolia Chicken Templados. Samantala naman, itong si Jeron Teng mapupunta dito sa Terra Firma at si James Laput ang mapupunta sa San Miguel Beer. Hindi natin alam ba't gusto ni Coach Vic Tolero daw na makuha itong si Terence Romeo gayong ang dami na nilang point guard. Pero mukhang hinahanap daw nila ay isa pang scorer. So yan ang gusto raw nila makuha itong si Terence Romeo. Samantala naman itong Terrafirma kung makukuha si Jeron Teng at least magkaka-playing time siya dyan. Sa San Miguel naman kung itong si James Laput ang makukuha nila, aba swerte San Miguel. Dahil meron na silang backup center para kay Junmar Fajardo. Ibig niya sabihin pwede na maging power forward talaga itong si Motaw Tua kung saan para siyang mas komportable at kasama na niya dyan itong si Rodney Brondial at itong si Andreas Cahilig. So ibig sabihin mas lalalim ang bench ng San Miguel kapag nakuha nila si James Laput. Kaya ngayon, ito ang magiging magandang resulta para sa SMB kung matuloy yung trade na yan. Siyempre makikinabang din naman. In fairness, maganda rin naman yung makukuha ng Terra Firma at ng Magnolia para dito. Kaya sa tingin ko hindi na ako magugulat kung aprubahan ito ng PBA Trade Committee. Dahil mukhang patas naman yung makukuha ng mga players. Kaya sa tingin ko, mukhang okay dito ang San Miguel Beer kung sakali nga na matuloy yung trade at makuha na nila itong si James Laput mula sa Magnolia. Ayon dito sa mga lumabas na report sa mga insiders, ito raw Magnolia Chicken Templados hindi muna magpapalit ng import dahil ayaw nilang maulit yung nangyari nung Governor's Cup kung saan nagpalit sila kaagad-agad at pagkatapos na uwi nga sa 4 na import ng ginamit pero na-eliminate din. Ngayon, natalo ulit itong Magnolia dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Maganda na naman ang pinakita ni Ricardo Ratcliffe. Naka 26 points, naka-double din siya pagdating sa rebounds. Pero ang tanong ngayon, ano ang gagawin ng Magnolia? 1-4 na yung kanilang record. Nakita naman natin maganda performance ng kanilang import. So ang tanong, magpapalit pa to ng coach. Tignan ninyo yung ginawa ng San Miguel. 1-2 yung start nila. Nagpalit agad ng coach, tinanggal si George Gallet, binalik si Leo Austria. So ngayon, bakit itong Magnolia na 1-4 na ay hindi pa rin inaalis itong si Chito Victolero? Yan ngayon ang tanong ng mga fans dito. So yan ang aabangan natin dito sa Magnolia kung anong pagbabago ang pwedeng mangyari. Sa ngayon kasi ang sabi ng iba baka pwede na raw palitan itong import nila na si Ricardo Ratcliffe. Pero nakita naman natin bakit isisisi kay Ratcliffe yung mga talo ng Magnolia. Gayong maganda naman yung mga numbers na pinapakita niya. Ikumpara ninyo yung numbers ni Ricardo Ratcliffe dito sa ibang mga imports. Maganda naman yung kanyang ginagawa. So bakit dito hindi siya pwede so ibig sabihin hindi pwede na sa kanya isisi yung mga pagkatalo nitong Magnolia. Kaya iyan ngayon ang kinakailangan pag-isipan mabuti ng management. Kung hindi si Ratcliffe ang problema, kung hindi yung mga local players ang problema, hindi kaya yung coach na ang may issue dito at dapat ng palitan. Iyan ngayon ang isa doon sa mga bagay na pinag-aaralang mabuti sigurado ng management, hindi lang ng Magnolia kung hindi ng SMC. Dahil hindi po pwede na ganito ang Magnolia na sunod-sunod na lamang yung mga talo nila palagi. Kaya abangan natin ang changes. Posible nga kaya na itong Barangay Ginebra ay pumasok sa isang trade kasama itong Converge Fiber Exerts. Dahil sa ngayon itong Converge ang dami na nilang mga big men at mukhang gusto nila na tinatawag natin na mag-unload. Ibig sabihin babawasan na ang ilan dito. Dahil ang mukhang gustong siguraduhin ng Converge, mabibigyan nila ng additional playing time itong si Justin Baltasar. Dahil nakita natin nag-i-struggle doon sa mga una niyang laro. Dahil medyo, actually, kung titingnan niyo yung first 2 games niya, less than 30 minutes yung nilalaro niya. So, ibig sabihin kulang yan para dito kay Baltasar. Para masanay dito sa laro ng PBA. Dahil syempre, iba PBA, iba yung MPBL. Kaya, inaasahan natin na si Baltasar mabibigyan ng mas maraming minuto sa mga susunod na games ng Converge. At kung maraming minuto si Baltasar at si Justin Arana plus yung import nila, syempre yung mga iba nilang big men ay mawawala ng minutes. At yan ngayon ang
pwede nating masabi na oportunidad sa Ginebra para kumuha dyan ng mga center. Alam natin na po pwede nilang kunin, of course, itong si Gio Ambohot, pwede rin itong si Ronan Santos, si Ben Phillips na hindi pa nagsasign up sa Converge, at meron pang mga iba. Ito nga si Brian Santos, yung stretch 4 ng Converge na wala na rin ng minuto dahil sa pagdating ni Baltasar, dahil halos pareho sila ng nilalorong posisyon. Kaya dito sa Ginebra, kung naghahanap sila ng center at ito si Kay Marcarino mukhang hindi pa nila makukuha dahil ang balita mukhang interesado rin ng San Miguel Beer, wag na tayong magtaka kung sa Converge sila pwedeng kumuha. Total, yung mga players naman ng backup ng Converge hindi masyadong nabibigyan ng minuto, pwede na kahit bench players ang kapalit ng Ginebra, magiging balanse at fair naman yung trade yan, kaya hindi yan magiging issue. Sa tingin ko, itong Barangay Ginebra, i-evaluate muna nila yung kondisyon nitong si Isaac Go at unfortunately dito sa laban sa Terra Firma hindi rin naglaro itong si Stephen Holt at Chapet Aguilar dahil sa injury. Sinabi nitong si Arwin Santos na iba raw ang laro dito sa MPBL, dito sa PBA. Yan ang kanyang pinaalala dito kay Justin Baltasar at yan nga ang nakikita natin kaya medyo nag-i-struggle ito si Baltasar. Ito sa first 2 games niya nakita natin na 5 points at 4 points lamang ang na-score niya. At sinabi ni Arwin, iba kasi dito sa PBA. Iba sistema, iba scouting, iba yung laro. At syempre, iba yung kalidad ng mga players. Kaya kinakailangan nating pag-isipan mabuti na ito si Baltasar, gagaling at gagaling yan dito sa PBA. Magiging mahusay yan. Pero syempre, hindi naman kaagad-agad na magagawa niya yan dito dahil syempre mag-i-struggle pa yan at mag-a-adjust. Kaya hindi na nakapagtataka na ganyan ang naging laro ni Baltasar. Plus alam natin na babantayan niya syempre ng mga big men dito dahil makikita nila na isang challenge sa kanila itong si Justin Baltasar kaya hindi na nakapagtataka na ganyan na nagiging laro niya. Pero na kay Baltasar na yan kung paano siya mag-i-improve ng kanyang performance dahil syempre malakas din at matindi rin ang inaasahan sa kanya ditong Converge Fiber XS. Kaya ganyan ngayon ang asahan natin dito sa Converge Fiber XS na bibigyan nila ng pagkakataon pa itong si Justin Baltasar na mag-adjust ng kanyang laro. Ang importante para sa Converge, nanalo sila doon sa huli nilang game. At yan ang kinakailangan. Samantala naman ito si Jordan Heading mukhang walang problema sa adjustment dahil nakita natin ang ganda ng kanyang pinapakitang laro. Hindi lang pagdating sa scoring kung hindi maski na sa assist. Kaya yan ang good news para dito sa Fiber XS. At the very least, maganda yung core ng kanilang lineup. Ito si Baltasar, si Arana, si Heading, si Shawnee Winston, at ito si Alex Stockton. Kaya sa tingin ko magiging okay ito para dito sa Fiber XS. Sa ngayon, kinakailangan din natin i-considera syempre na import conference ito. Kaya medyo standby muna si Baltasar. Shoutout kay Junel Alagon at sa Celino Valles family, RG Bueno at Dalina family, kay Joseph Pineda, Edwin Carmona Jr., Michael D., Alicia Garcia, Ireneo Salangsang, Dexter D., si Enju, Malyari Mascarinas, Katsakino Dukusin, pinabati din natin si Dalmacio de Guzman, si Joshua Giray Espejo at Rosales family, Anthony Alon family, pati na rin ang iba pa natin na mga viewers dito.